Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And we are here to once again receive a bunch of spiritual lunch. Magandang tanghali po sa inyo. And again, to all the viewers north, south, east, and west corner, and to our viewers nationwide and worldwide, magandang tanghali po sa inyo. And to all the mothers that are watching out there, ay magandang tanghali po sa inyo. Keep tuning in. And this will be a great blessing to all of us. Wag niyo po yung pagpapalit ang mga bagay na ikalalago po ninyo spiritual. Tandaan niyo po, para po ito, hindi lamang po sa inyo, kundi for your spiritual development that will always bring forth fruit sa inyo pong pamilya. Magandang tanghali po, and of course to all the South Border mothers, and of course to my wife, Ma'am Yang. Hello sa inyo dyan, babe. And kay Daniel, kay Isaac, shoutout sa inyo dyan. And of course, sa mga kasamaan ko pong co-host, and it's always a great blessing. Of course, ngayon ay meron din po tayong magiging kasamaan din tayo mamaya that will be guesting for us. And ako po ay naniniwala that this will always be a great blessing. Katulad po ng sinabi po namin sa inyo, ay again, ay ang ating pong pag-uusapan ngayon ay para lamang po ito sa ikalalago. Para po ito sa ikalalago ng maraming wives at maraming mothers na dyan. Kaya shout out to our co-host na kasama ko po ngayon. Babati po muna sila. Mamaya natin introduce ang ating guest, Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon sa inyong lahat. Isang napakagandang tanghali at nagpakita ang mahal na araw. Diba kanina, finally may sun. Matutuyo ang mga labada ng mga nanay at mga asawa sa bahay, diba? O baka hindi kayo naglaba dahil umulan kanina. Good afternoon po sa lahat ng ating suking taga-subaybay dyan sa Hong Kong. At syempre dyan sa Davao City kay Ma'am Imelda, nakita ko nag-online na siya. At kay Ma'am Tang sa Caloocan. And hello rin po kay Sir Ian and Ma'am Chona Juarez from Batangas. Nanonood sila ngayon. And kay Ma'am Eugene na talagang nandyan lagi every Baptist lunch at sa ibang mga programs natin. Wag na wag po kayong alis dahil meron tayong special guest ngayon na makaka-inspire sa atin for sure sa ating mga discussion about commitment. Amen, amen. Ma'am Cynthia. Hello. Nawawala. Magandang tanghali po muli sa lahat at andito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Alam ko naman na inaabangan ito ng mga nanay at naniniwala ako pati mga ama ng tahanan, mga kabataan, lalo na mga kababaihan, ng mga dalaga at mga dalagin dingdiyan upang magkaroon ng preparation para sa pagharap ng tamang araw at oras. Di ba? Hindi lahat ng oras ay pwedeng gamitin ng ganitong, ang prinsipyong ilalat ngayon, kundi ito ay may tamang panahon. Kaya, mga manunood natin, mga suki natin, ako abangan ninyo ang ating guest ngayon na talagang may mahalaga tayong maririnig sa kanya at ang bawat naririto na igineges na ating mahal na pastor, alam natin na ito ay pupunuin tayo ng pagpapala. At sa ating mga viewers ngayon, no, nakita ko si Ma'am Sheila Haramilla. Hello, Ma'am! Good afternoon po dyan sa Baguio. Naku, for sure, napakalamig dyan. Oo. Busy ang Baguio ngayon. DMA Alumni Homecoming Week. Dahil February. Ay, pambira. Total, ito'y araw ng Pebrero, kaya malapit na ang araw ng mga puso. Kaya binabati ko lahat na nagmamahalan tulad ng bigas, kuryente, tubig, isda, at karne. O akala nyo karne yan? Diba? Lagi talaga, malalas talaga magmahalan yan. Pambira. At hindi February nagmamahalan nyo. At ang ating pinakamamahal dyan na marapit ng maging, mga anak. Hello, Ma'am Jenny Biga. We're praying for your nearest na pag-deliver ng ating baby dyan. At saka si Ma'am Tang Belmonte, nakita ko na rin si Ma'am Bering, ang ating Aileen na taga Hong Kong. Hello, Aileen! Hello! Lagi ka namin nakikita sa Google Meet. Si Ma'am Eugene, nasabi na. Si Ma'am Tina. At yung ating mga taga-Imos, si Reyda, ang Crown Prince. Hello po sa inyo. At syempre, ang aking nanay. Hello, Nanay Lucy. Keep on tuning in. At maging yung pamangking ko, hi, Leia.
patuloy mo yung pakikinig. At syempre, sa aking pinakamamahal na asawa na nasa likod ko lang po. Andito lang po siya sa likod. Sa likod ng kortina. Hello. At saka si Tricia, nakikinig yan kahit nasa trabaho. Si Pauline, busy yan ngayon kaya magre-reply lang yan. Kaya ganun din po sa aking mga in-laws na nasa Phase 2, Taguig, Phase 2. Hello, Mary and Gina. To everybody, good afternoon. Happy birthday pala kay Ma'am Muriel! Hello! Sabi niya, puro ba kayo pambatin ng kung wala man lang. Hello, baka Hello naman. po, Bikini Man. Anyways, again, mga kapatid, keep tuning in because sabi nga natin, itong pinag-uusapan po natin ngayon. Sa lahat ng mga mothers, sa lahat ng mga wives na nandiyan ngayon, this will always be a great blessing to all of us. And alam niyo, we are talking about, going to our topic, we are talking about commitment. And again, napakaganda ng mga nakaraan natin pinag-uusapan. Magkaroon tayo ng konting recap dyan, Mama Marnelli, para mamaya-maya lamang ay may mga kasama po tayong guest po natin sa tanghali po na ito. Sige ma'am, go ahead po. Yes, ang ating quick recap last week, pinaalalahanan tayo na maging careful tayo sa ating agreement sa Panginoon. Because you might thought na spiritual pa ang basis, pero emosyon mo na pala ang tumatakbo dun sa commitment na ginawa mo. Yeah. At ang pananagutan mo ay sa Diyos lamang at hindi sa asawa mo. At pag-aari ng Diyos ang commitment na ginawa mo sa Kanya. Sa'yo yung iba, ma'am. Ayan, hindi talaga yung affected emotionally when committing is not the right thing. Kasi malaking bahagi ang mga wife sa loob ng tahanan, ang mga ina ng tahanan, at sinabi rin ni Pastor na upang magkaroon ng matagumpay na pamilya ay may committed na asawang babae. Because to commit is to put into charge, to entrust, and no reservation. Ayan. Tsaka sinabi rin ni Sir Jao na are the things that you desire already came to pass? Mm-hmm. Hindi pa siya nag-came to pass dahil hindi ka pa natutong mag-trust. Ayan. Ayun. Hindi mo kinumit yung way mo sa Panginoon at hindi mo siya tinrust. Kaya hindi nangyari yung mga things na dinesire mo. Totoo yan, di ba? Sabi niya, you cannot commit if you are not willing to submit, and either you cannot commit if you are not willing to trust. Yeah. And alam niyo po, yan po kasi dalawa na yan ay napaka-importanting bagay, lalong-lalo na pagdating po sa kalagayan ng isang nanay, sa isang kalagayan, isang asawa. Because if you're going to, and pangunahin ang subject pa rin, gusto ko lang linawin, you cannot commit if you're not willing to submit, you cannot commit if you're not willing to trust sa Diyos. Yeah. Yun. Kaya minsan naapektuhan na Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, naapektuhan yung commitment. It's because you subject your trust and your submission to the person. You see, no, it will really, don't talaga pupunta yun, pero you really have to make it sure that it should be on point to God first. Totoo yan. Kasi pag tao, maaaring ma-depress ka. Oo, magkaroon ng disappointment. Opo. Kaya nga sinasabi natin, sa Diyos muna, it's because of the reason na magbago man ang tao, sigurado ka na yung Diyos hindi nagbabago. Amen. And anumang pagbabago ng tao sa'yo, okay, anumang pagbabago ng tao sa atin, mga kapatid, lagi po natin tandaan, kung sa Diyos tayo nagtitiwala, sa Diyos tayo nagpapasakop, ang kagandahan nun, hindi ka magbabago. Yun yung pinakamaganda doon. Hindi ka magbabago. At kapag ka hindi ka magbabago, the more na mas magpapalain ka at palalaguin ka ng Panginoon sa kalagayan mo. You see that? So, napaka-importante niyan. Kasi usually, gano'n na nangyayari, ma'am, di ba? Napupunta sa tao. Nagiging subject palagi tao. Paano? Sabi mo nga kanina, ma'am. Halimbawa, minsan, sinasabi pa natin, yung pinaghuhugutan natin ng lakas. Wala namang problema doon eh. Pero ang problema, kung mas na priority mo na yung tao kaysa sa Diyos. Halimbawa, asawa mo. You see, hindi naman all the time malakas ang asawa mo. Totoo yan. Hindi all the time malakas ang asawa mo. Physically, emotionally, spiritually, pare-pares tayong tao, mga kapatid. You see, ang point here is this, ikaw mismo na nanay, ikaw mismo na mga
asawang babae, ang importante, ang subject ng commitment mo ay sa Diyos. Amen. Kapag subject lagi ng commitment mo ay Diyos, malinaw na priority ang subject ng commitment mo sa Diyos ka magtitiwala, sa Diyos ka magpapasakop. It will be easier for you to submit and trust the person if you are having no problems on trusting and submitting to the Lord. Amen. Baka may gusto kayo dagdag dyan, ma'am? Opo, kagabi po naalala ko lang po yung sinabi ni Pastor RJ sa lesson namin na sabi niya, kapag merong nanghahamon sa'yo ng away o may nangaaway sa'yo, sasabihin mo sa sarili mo, hindi na ako mangaaway dahil puno ako ng salita ng Diyos. Amen. So yung commitment mo to God because of the Word of God na natutunan mo. Kasi hindi mo naman ikaw pwedeng mag-commit sa isang persona na hindi mo kilala. And the only way for us to know God more is to read, to really mag-involve ka deeper dun sa salita ng Diyos para makapag-commit ka fully sa Panginoon. Yun po. Yes, Ma'am Cynthia. Ayan din. To commit our soul to God is to commit your life to God. This is not the fact that this is in fact the biblical principle of faith, entrusting yourself to God. Faith is not just believing in certain doctrines, but committing yourself to God. Talagang laging Panginoon ang unahin natin. Ito nga yung ating reference verse na Psalms 37 verse 5. Commit thy way unto the Lord. Biruin mo, every Sunday morning, evening, even on Wednesday, commitment lagi ating pinag-uusapan dahil gusto talaga ng ating mahal na pastor na maunawaan natin deeply ang ibig sabihin ng commitment. Hindi sa tao magkukumit, kundi sa Panginoon at sa Panginoon din natin tayo magtiwala upang lahat and He shall bring it to pass. Oh, biruin mo, ito na yung tinatawag na antidote para sa kapangitan. Para magkaroon tayo ng masayang puso. O, di ba? Kasi kapag sa tao, there are many possibilities na ang tao mag-fail. Paano kapag nag-fail ang tao? Nandun yung mga frustrations, andoon magkakaroon tayo ng depression, diyan na magsisimula yung sakit, diyan na magsisimula yung sama ng loob. Ay, mas mahal magkaroon ng karamdaman. Andyan na lahat yung bibili nating gamot. Pati yung gagawin natin sa ating bahay, maaapektuhan. Yung pagtrato natin, maapektuhan. Pati emosyon. Lahat yan. Spiritual. Kaya talagang napakalaking factor kung ang commitment natin ay totally sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Yeah. Kasi, totoo yung sinasabi mo na yan, Ma'am Cynthia. Darating talaga sa point na wala eh. Kumbaga, ano ka na eh. Darating ka sa point na, ano ba yan, ginawa ko naman ng lahat. Yung mga ganun ba? Di ba? Magkakaroon ka na ng self-pity. Yan ba, papasok na sa yung self-pity, papasok na yung ganito, ganyan. Hanggang sa, yung mga negative, sabihin na natin, negativity. Yan, papasok na sa'yo lahat, ipapasok lahat sa'yo ng Diablo yan. Kasi ayaw ng Diablo na manatili ka sa maayos na spirito eh. You see, lalo na alam niya na may pwede kang hawaang tao. Amen. Meron po yung pwedeng pagkahawaan na tao. Kaya ang gugustuhin ng Diablo laging, ilalagay kita sa negative vibes, kumbaga. Ilalagay kita doon sa ganong punto na dadaling ko sa mga activity mo sa tahanan, dadaling ko pa sa mga, dadalihan pa kita ng mga marites. Yung mga anak mo nag-aaway. Yeah. Kumbaga, so darating na sa point na talagang hindi lamang yun, lalo na kapag dumating sa point na talagang ikaw na lang. O, di ba? So, ikaw na lang. Mahirap, sir, pag mag-isa ka. Yeah, darating ka na sa point na ikaw na lang. So, pag ikaw na lang, alam naman natin. Kaya nga, yan ang maganda, sinasanay tayo ng Diyos na siya ang pangunahin. Yeah. Kasi nga, ang tao, kapwa natin tao, again, di man natin gustuhin, pero time will come na, hindi tayo magsasama ng matagal. You see, it's either pauwi na ng Panginoon or whatsoever it is. Hindi natin alam yan eh. Di ba? Yan ang realidad. You see, kaya nga hindi tayo lagi tinuturuan sa mga mothers, tinuturuan tayo na magbase hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kasi minsan, alam niyo naman, minsan pagka nairita ng mga mothers, ang dilemma is laging pakumpara na sa tao eh. You see, sa tao na kagad ang tingin. Pero yun nga, pag ginawa nating mindset, ginawa niyong mindset, mothers, na ang subject ng commitment, ang subject ng trust, entrustment yun, ang subject ng inyong pagtitiwala at subject ng inyong pagpapasakop ay sa Diyos.
Mawala man ang tao, magbago man ang tao, mawala man ang tao, at least alam mong nasa tama pa rin yung commitment mo. Kasi tama yung personang pinagkakatiwalaan mo at pangunahing pinagpapasakupan mo. Amen. Yun. Sir, Sige gusto po. ko lang batiin kasi nagpapakita yung mga prayer warriors. Nanonood sila habang nag-aantay ng pagkain. Si Ma'am Sandra, si Ma'am Jovi, Ma'am Aba, si Ma'am Marivic, at si Ma'am Tang. Talagang nakagano ng cellphone. Pinapakitang nanonood sila ng TBS. Grabe, sana all. Hello po sa inyo. Yes po. Habang kami Mag-comment po kayo. nagtatrabaho, sige, ibalot nyo na lang yung para sa amin. Sige, Oh, kainin nyo na lang yung mga kolesterol na para sa amin. O ayan, si Angeli, ayan, bagong asawa, bagong kakakasal lang nito. Ayan, Angeli, manood ka at matuto. Kasi, totoong, at one point in your life, yung tipong, kunwari, kumbaga, if all else fails, your God will never fail. Amen. Parang, lahat na, ng sulok na titignan mo, parang, sa kolokyan na kamalasan na nangyayari kasi hindi mo tinitignan yung Diyos sa buhay mo. Kaya feeling mo parang pasama lahat ang nangyari ngayong araw na to or ganyan kasi po pagka yun ang nakikita natin. Pero kung ang commitment natin sa Panginoon, siya lang yung focus natin, iisipin mo na, Lord, kunwari may nangyaring hindi mo gusto, Lord, ano yung lesson na pwede kong matutunan dito? Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? Kasi meron at meron kang matututunan sa lahat ng pinapakita at nangyayari sa'yo. Recently nga, sabi nga ng asawa ko, yung nangyari sa kanya recently sa kanyang assignment, sabi niya, ang aga tinuro sa akin ng Panginoon how to be humble. Yeah. Na alam, yung ibig sabihin ng humility na tipong pwede kang wala ka. Wala lang lahat nung ginawa mo at in one click. But, hindi niya alam na relax ka lang pala. Dapat yung natutunan doon is that relax ka lang, akong bahala sa'yo. Because laging merong plano ang Panginoon at sabi nga niya, pinoteksyonan siya ng Panginoon sa mga masamang nangyari in the past months. Ayun yung napaka-visible na pag-trust sa Panginoon. Imagine, alam ko, naniniwala ako na nagbigay ng full strength, lahat na nang binigay ni Sir Julian sa kanyang trabaho before. Tapos biglang magkakaganoon, abay ko sa tao, bakit ginawa ko naman lahat na eh? O, di ba, naka-assign na ako sa magaganda, grabe, PSG, lahat na yan. Pero iba talaga, lahat na mahihirap na assignment. Tapos bakit ganito ang gagawin niyo sa akin ngayon? Pero bandang huli, nakita natin kung ano talaga yung plano ng Panginoon. At yun, yung panahon na nagtiwala siya sa Panginoon. Amen. Talagang Doon na nagtanong. ipakita. So it's okay to ask God, why is it happening? But just do not go to a point na Huwag magiging manatili. masama na at manatili ka doon, diba? Oo. So yun talaga yung, yun yung very critical. And I bless God kasi being his wife, syempre, Yeah. ako yung niya. Naapektuhan. Oo, naapektuhan kami. Pero dahil sa Baptist Lunch, dahil sa mga naririnig ko sa pulpito, yun talaga ang nagsusurvive. Exacto. Every time na nakakaano ka ng mga ganong trials na, Lord, salamat na lang talaga at may simbahan. Salamat na nandyan ka. Kasi magbago man ang lahat, buti na lang, constant ang Panginoon natin. Totoo. Naalala ko noon na kapag nagpe-fellowship tayo, talagang yung sama ng loob mo na ilalabas mo. Pero talagang at the end of the day, bilang Kristiyano, nakikita natin na talagang ang pagpapala ng Panginoon, unwavering ang kanyang commitment sa atin. At itong matindi, ma'am, yung bago niyang assignment, daig pa niya ang PSS students. Every day nakakapag-soul-winning siya. Sa dami ng tao dun sa bago niyang Pambihira. pinuntahan. Ano ba assignment niya ngayon? Oo, baka gusto niyo maging reservist ng Navy. O yan. O diba? Oo, sa opisina po nila yung Naval Yeah, that's Reserve right. Command. Imagine, talagang Naval Reserve ipinreserve siya ng Panginoon doon sa magagamit siya talaga. Grabe O, diba? yung ginawa ng Diyos sa kanya. Isa yun sa ko na talagang nakita ko yung kamay ng Panginoon doon. And ito, sinishare po natin kasi it really talks about your commitment to God na even though hindi mo nakikita what is ahead of you, just keep on going.
trusting God na all will be well. Nakita ko dyan yung pagkakaroon ni Sir Julian ng strong wife. Nakita ko talaga, hindi, pag nag-fellowship kami, ang laging sinasabi sa akin ni Sister Marnelly, yung tiwala niya sa Panginoon na lagi niya kinocomfort ang kanyang asawa. Hindi doon sa mga prinsipyo ng mundo eh. Ang daming prinsipyo, lalo na yung mga quotation ng mga Chinese. Ay, pambihira. Pero hindi, laging ang sinasambit niya, Word of God. Sabi ko, iba talaga pag mayroon tayong memorized verse, kapag well-versed tayo ng salita ng Panginoon. Ay, kaya naman talaga itong idol ko, gagraduate na po yan ngayon. Amen. Yun, thank you po talaga sa Panginoon. Tsaka sana po, tayo rin po bilang sana naging blessing yung programang ito sa pagpapalago ng ating commitment sa Panginoon. Hindi po siya madali, pero kasi the more ka nagde-desire, the more na merong application agad, alam mo yon. Parang, Lord, gusto ko ng commitment. Sige nga, tingnan natin kung hanggang saan yung commitment mo. At saka alam niyo po ba, nakaka-encourage sa amin din. Minsan nagkakakindatan na lang kami ni Sister Marnelly, kahit malayo kami pag-service. Pag yung may magte-testimony, kung paano nakakatulong sa kanila ang programang ito, yung mga nanay, abay nakakataba ng puso na nagiging parte ang programang ito sa paglago ng bawat tahanan, ng bawat ina ng tahanan at kasama ang kanilang pamilya. Amen. Yeah. Kasi yan po yung yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit nga tayo may ganitong programa eh. You see? Kaya ngayon, bibigyan natin sila ng ebidensya, ma'am. Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Bigyan namin po kayo ng ebidensya. We are talking about a mother's commitment eh. You see? And it's a very important, mga kapatid, na lalo na, sabi nga, pinag-uusapan natin kanina, okay lang kung may kasama ka pa. Yan. Yeah? Pero mahirap pag ikaw na lang. Yan. Hindi, totoo yan. Alam naman po natin yung kalagayan po na yan, mga kapatid. And it's always very important. Again, inuulit ko po sa bawat isa po sa atin, it's very important na kapag ka ang mga bagay po na yan, inuulit ko po, it's very important kapag ka ang mga bagay na atin pong ginagawa ay meron tayong tamang sandigan. Amen. Sabi kasi kapag yun sabi ko kanina sa inyo hindi naman sa lahat ng oras kasama niyo yung asawa niyo. Yeah. Hindi naman sa lahat ng oras malakas yung asawa ninyo. Yeah. Ganon din naman kayo. Yeah. You see? Kaya nga ang point dito is tama ang pinagtatapunan mo ng commitment mo. Amen. Tama ang target ng commitment mo. Yeah. At yung pag pinagtitiwalaan mo, pinagbabasakupan mo ay sa tamang persona. Dahil pag sa tamang persona yung nakalagay, ilalagay niya sa tamang tao yan. Mawala man yung tao, may tama pa rin yung ginagawa mong tama. Amen. Alright, so ngayon, i-introduce natin yung ating guest for this episode. And I believe that this will be a great blessing dahil pinag-uusapan natin ang usapang commitment ng mga mothers at ng mga wives out there. And dito, I believe that this will, as approved by our pastor, this will be a great blessing since commitment ang pinag-uusapan natin. You see? And iiwanan ko sa inyo mamaya yung mga katanungan na meron tayo dyan na naniniwala naman tayo na it will be a great blessing. And of course, we would like to hear kung anong may share niya, kung paano siya nadi-develop yung kanya pong Christian life, paano nadi-develop dahil sa kanyang ginawang commitment sa Panginoon. Yan ang importante sa lahat po dyan. Alright? And of course, ngayong tanghali, drum roll! Ang ating pong guest for today's episode ay wala pong iba kundi si Ma'am Jovelyn Gonzaga. Hello po sa inyo, Ma'am Jovelyn. Magandang tanghali po sa inyo. Bati muna kayo, Ma'am. Hello po sa lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat po. Ano po? Sige, Ma'am. Kaya yan. Kasi unang naging guest po kami during pandemic. Kasama ka po si Sir Noel. Yeah. And thank you po sa opportunity. It's a great blessing po para sa akin na to testify po. To testify po sa naging commitment ko po sa Panginoon. Totoo po. Pag once na bilang anak ng Diyos, nahubog tayo sa salita ng Diyos, may magulang na yung seryoso po pagdating sa Christian life po. Napatunayan ko po sa sarili ko kasi pinapasalamatan ko sa Panginoon na nagkaroon ako ng godly parents po. Pinalaki kami sa church. Amen. Nahubog kami sa salita ng Diyos. And yun po ang great blessing po para sa akin. Kasi kahit saan ka pupunta,
kahit wala yung magulang mo, nai-input sa mind ko noon na kahit wala kami, pero higit sa lahat, may nakakakita sa inyo, yung Panginoon, kung gumawa kayo ng tama or kaaya-aya po sa harapan ng Diyos. Yun po palagi ang nai-input sa mind ko na yung takot akong gumawa ng mali, although hindi man perfecto, may sumasablay po, pero nandun po yung humbleness sa harapan ng Diyos. Nandun po yung, kasi naaalala ko po noon, sumasama po talaga ako sa Sunday school teacher ko na yung about sa Good News class, nagagawa ko na po yan noon pa sa province na yung nagtuturo sa mga bata, sumasama ako na magturo po sa mga kabataan sa pamagitan yun, yung sa pagtuturo sa pagkakanta. Malaking part din po yun para sa Sunday school teacher na sinasamahan ko po. And doon po, nahubog din yung, nahubog po ako sa spiritual life ko. And ang sabi ko sa sarili ko na, Lord, gamitin mo ako sa gawain. Pero Amen. dahil doon sa church namin, wala naman pong yung full-time staff, yung ganun. And sabi ko sa sarili ko, paglaki ko, gusto ko na magamit ako sa gawain. And pag nagkaroon ako ng pamilya, gusto ko mapalaki din yung anak ko kagaya ng pagpapalaki sa amin ng magulang na nurture po kami, na mold kami sa salita ng Diyos. Yun po. Amen, amen. And speaking of yung ganyang since ganyan yung na-share niyo po na background, ang pinag-uusapan kasi natin dito yung commitment. You see, of course, may ganun kayong desire. Nandoon po yung desire po ninyo eh. May pinagkalooban kayo ng Panginoon ng magandang desire talaga eh. And nandoon yung kasiyahan nyo sa desire na yon. And here comes, fast forward na po tayo kasi kung iisa-isa na matatagalan tayo, hindi tayo kakasya sa oras natin. Here comes to the point na nandito na po kayo, nandiyan na po kayo sa ganong kalagayan. Ano po yung gusto ko lang din malaman tayo, ano po yung, bagamat sabihin na natin ang desire nyo na sa gawain, nung una pong nagsuko ng buhay yung anak nyo po, ano po yung naramdaman nyo po by that time? Opo. Meron bang parang hesitant kayo or at the same time parang, something that troubles your mind na nag-commit siya ng buhay niya sa Panginoon? Una po, sir, ang ano ko naman po sa kanya, yung wala kaming usapan nung bagkos pinilit ko po siya na sumama nung balikatan. Kasi ang ano po namin talaga nun is, sabi ko sa kanya, mag-join ka kasi uuwi na tayo ng Davao. Hindi natin alam kung makapag-join ka pa sa balikatan. And hindi po kami nag-usap about sa mag-commit siya or magsuko siya ng buhay sa Panginoon. Nung nalaman ko po, wala akong hesitation. Wala pa akong pag-aalinlangan or hahadlangan po siya. Kasi unang-una, nasawong pa po siya ng yung anak ko, kinumit ko na din po siya sa Panginoon through serving sa gawain. Hindi ko naman po pinag-pray specifically na maging full-time siya. Ang prayer ko po is lumaki siya na sa church na ito, lumaki siya, mahubog sa salita ng Diyos, mag-involve sa ministry, sa music, and sa choir po. Yung nag-junior siya, naging choir din po siya, naging ano po siya sa special number. Yun po kasi, yun po yung prayer ko talaga sa kanya. And nung time, the more na yung prayer ko na mas pinag-igihan ko, nung na-topic ulit ni Pastor yung about sa life ni Samuel, yun po, kasi yun narinig ko na po during sa time ko sa Sunday School. And yun po, mas di more na pinag-pray ko po na yung anak ko talaga is mag-involve po sa gawain. Kaya wala po akong hesitation talaga. Yeah, amen. And yung time po na yan, yung time na wala kayo na hesitation, going to the point naman doon sa desire ninyo na kayo makapaglingkod sa Panginoon. And para na rin sa kaalaman ng lahat, ay si Ma'am Jobir po ay nagbagong kapapile na lang din ng ating ng full-time staff form. And can you share to us, ma'am, what brings you into that commitment? Kasi alam niyo po, ma'am, ito gusto ko pong marinig ito ng mga mothers Bagamat hindi po ito scripted. Again, inuulit ko, in this program, The Baptist Lunch, walang programang simbahan na scripted. Wala kang nakikitang papel dito.
Wala kayo nakikita ang papel dito. Sinusulat lang nila yung nire-recap na live recap din po yan. Ibig sabihin na sinusulat po nga yung actual kasi yan din yung uulitin namin next week. I-recap namin sa inyo next week. Pero wala pong script dito na ito yung sabihin nyo, ito yung ganito. Wala pong ganyan. Hindi po tayo nagkaganyan. Kung may ganyan mang programa dito, madadali tayo kay pastor niyan. Alright? We're not scripted. We're scriptured. Ang script natin ay salita ng Diyos. Yun ang pinakamaganda. So anyways, again, ma'am, kaya ko lang po sinabi ito because gusto ko ma-share po ninyo na since na nag-decide kayo na magsuko kayo ng buhay, maliwanag naman because you have the desire to be a blessing, desire to help. And ang point ko, ma'am, is sabihin na natin na dumating ba sa point na ang diablo ay nakialam in a way na pagdating sa inyo pong pagkukumit ng buhay sa Panginoon, it's because of the reason that nandito na rin naman yung anak ko parang pasok na lang din ako dito. Yung mga ganun ba? Or can you share to us yung commitment mo, sa pag-commit mo sa buhay mo sarili, kung what brings you to that point na talagang ilapag mo na yung sarili mo na ito naman yung dati kong desire, i-commit ko na to fully. Kasi dati ka naman, ayon sa story mo, dati ka naman na pong may desire, but this time, it's a full commitment na po can you share that to us? Una kasi, yung unang desire ko is, yung nag-enroll ako sa PSS. Opo. Yun po. And wala talaga akong desire noon na isuko yung buhay ko full-time sa commitment po. Kasi ang sabi ko kay Blessy, lifetime commitment po ang pagiging full-time. So hindi din madali na Sabi ko ang dami kong iniiwasan. Sabi ko, Lord, pwede naman ako maglingkod kahit hindi ako mag-full-time. Yun po ang ko sa sarili ko. Nag-involve sa ministry. Pero hindi ko po, ang daming, umiiwas talaga ako. Honestly, umiiwas ako. Kahit tinatanong ako ni Blessy, sabi ko, pwede ako mag-involve sa gawain anak, hindi ako full-time. Tsaka makon ko rin, mama. Nung last time na natanong ko sa kanya, kasi nung makita ko siya nasa kitchen, sabi ko, ma'am, full-time na pala kayo. Sagot niya sa akin, hindi, kasi meron pa akong hinihintay na trabaho. Kaya ngayon ko lang po talaga nalaman na talagang nag-file siya. Kaya nakakatuwa na marinig yung ganun sa isang mother. Yeah, go ahead po. Yun po, ang desire ko is mag-work pa po talaga ako. Unang nawala sa akin is work. For more than 2 years, nawala akong work. Doon ko napatunayan kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay ko. Na siya ang nag-provide sa lahat, sa pangailangan. As a single na wala na akong katuwang sa buhay kasi mag-4 years na din this month na wala yung husband ko. And doon ko na patunayan sa sarili ko, umiiwas talaga ako, honestly. Ang dami sabi ko, yun nga sabi ni Pastor, yung ang dami mo nag-hesitant ka na sumunod sa Panginoon, na i-commit yung buhay mo kasi ang dami pang mga reservations, yun po. And sabi ko, ilang taon na rin ako and hindi ko naman alam kung hanggang kailan ang buhay ko. And yun ang minsan lumalabas sa bibig ko, kumakanta, kailan pa ibibigay. Sabi ko, nga po, Panginoon, kailan ko ba ibibigay totally yung buhay ko sa inyo? And yun po, ang daming mga pagsubok. Sabi ko, I keep on refusing, pero sabi ko, hindi pwede, hindi talaga. Hindi natin kayang i-refuse po yung panawagan ng Panginoon. Yeah. Kaya, That's right. Sabi ko kay Blessy, okay lang, sige, i-ano mo ko sa transient form. And doon nakita ko naman na masaya ako, nag-i-involve. Oo, may time na kulang talaga sa tulog, pero yung happiness, wala kang mararamdaman na empty. Yeah. May fulfillment, hindi empty yung nararamdaman ko. And sabi ko, sige, i-ano mo lang ako. Sabi niya, nanay, ano ka ba, puro ka na lang transient. And sabi ko, sige anak, kuhaan mo ko ng form. Sabi ko sa kanya. And sabi niya, totoo ba? And yun, naging happy siya.
sa naging decision ko. And yun nga, hindi naman ako nagsuko ng buhay dahil nandito yung anak ko. And yun po, sabi ko, Lord, I give... It's personal talaga. Opo, nag-decide po ako. Noon, nakapag-decide naman talaga ako noon. Pero yun nga po, ang daming reservations, ang dami pa pong... sabaga nag-aalinlangan pa po. Kasi sabi ko, gusto ko po talaga na mag-work pa. Pero pinatunayan ng Panginoon, hindi talaga ako, ang daming interviews na dumating na kailangan kong mamili, PSS or work. Kasi kung i-give up ko ang PSS, makapag-work Magkaka-work ka. ako. Kasi yun po ang refer po ng mga employer ko and mag-full-time po talaga ako sa work ko. Pero hindi ko po ma-fulfill yung PSS ko na maano po talaga, i-give up ko po talaga. So kailangan kong mamili sa dalawa. And sabi ko, mag-work pa rin ako. Sabi ko, kahit hindi full-time, mag-part-time po ako. Pero ang gusto talaga nila is full-time. And sabi ko, Lord, hindi ko po alam ano ang plano mo sa buhay ko, sa buhay namin mag-ina. Sabi ko, your will be done. Sabi ko, kung ano man ang plano mo sa buhay ko, sa amin ni Blessy, kayo po ang nakakaalam. And yun po, ang sabi ko is, ang sabi ko po sa kay Blessy na, sabi ko, kung ano man ang kalooban ng Diyos, kasi ako, sabi ko, may plano ako sa buhay mo. Pero higit sa lahat, ang Diyos may plano sa buhay natin. And yun po ang hindi ko kayang i-refuse po. Yun po. Yeah. Napakaganda po narinig natin. Kasi pinag-uusapan natin dito yung commitment, di ba? Kasi lalong-lalo na, ito na nga lang, sabi ko nga lalong-lalo na kayo na lang. Ibig sabihin, ang point ko, as a single mother, siyempre, you have to think of paano ko susuportahan yung anak ko, ganito, saan kukunin yung ganito, yung ganyan. So, it really takes a lot. Yung sinasabi natin na trust and submission. Totoo yan, sir. Kung nagpasakop ka na rin lang, magtiwala ka na. Amen. Yun naman yung point natin dyan para sa mga mothers. No? Usaping commitment po ito. Kung nagtiwala ka na rin lang, kung nagpasakop ka na rin lang, magtiwala ka na rin. Para saan pa't nagpasakop ka kung hindi ka rin naman magtitiwala? Totoo yan. Di ba? Kontra yun eh. Yes, ang kontra na, para saan pa nagpasakop ka, hindi ka rin naman magtitiwala. Or sabihin mo naman nagtitiwala ka, hindi ka naman nagpapasakop. No, parang kumbaga pag hindi ka nagtiwala sa asawa mo, hindi ka magpapasakop sa asawa mo. Huwag mo sabihin magpapasakop ka sa asawa mo at the same time hindi ka nagtitiwala. Kalokohan yun. Malaking kalokohan yun. Darating ka sa point talaga na ikaw mismo ay kulang na lang. Ikaw na ang manguna sa relasyon ninyo. Ay, hindi nyo papel yun, mga mothers, mga wives. Hindi nyo papel yun. You see? Kaya nga sinasabi namin palagi dito, ilagay natin sa Diyos. Pagdating sa asawa po ninyo. O, di ba? Paunahan mong magpasakop sa Diyos at magtiwala sa Diyos. You see? Magpasakop ka sa Diyos at magtiwala ka sa Diyos. Para ganun din yung madala mo sa pamilya mo. Sa asawa mo, lalo-lalo na. Mahirap yan kasi sabi ko nga po sa inyo di ba? Mahirap. Tumatawag sa akin. Mahirap na, shoutout kay Ma'am Tang, may tumatawag sa akin. Tumatawag po yung anak niyo sa akin, baka pwede niyo pong tawagan. Total, nanonood naman kayo sa Baptist Lunch Anyways, katulad nga po ng sinasabi ko, mahirap, no? Mahirap na sabihin ninyo na nagtitiwala, nagpapasakop ka sa Diyos, and at the same time, hindi ka naman nagtitiwala sa Diyos. Di ba? Mahirap. Yan ang hindi natin. In general po natin. Sa lahat na. Bilang Kristiyano, mahirap magsabi na, I'm willing to submit to the Lord. Pero hindi ka nagtitiwala sa nabubuhayin ka ng Diyos. You see? Ilagay na po natin sa pinag-usapan. Sa inyong mga mothers, sa kalagayan. Ayan, narinig po natin kay Ma'am Jovi. Di ba? May mga reservations talagang mangyayari. Hindi mo maiwasan. Lalo-lalo na ang kaisipan pa ng isang Lalo-lalo na sa kaisipan pa ng isang ina na you are very much willing to be there anytime, every time, or saan man yan, kung kailan man yan, just to support your family. Yan ang mindset naman din ng tatay, pero pagdating sa isang ina, pagdating sa kanyang anak, talagang willing to do everything. But the point here is this, may Diyos ka nga. Kaya nga dito makikita natin
Nagirinig niyo po sa testimony ni Ma'am Jovi, makikita niyo po na it's her desire before pa eh. Mula sa magulang niya, nung bata pa kayo, ma'am, sinasabi niyo, hanggang sa nakapag-asawa na kayo, hanggang sa ngayon, fast forward to the time na nandito po siya ngayon. And she committed her life to the Lord full time in the ministry. Makikita po natin dito, mga kapatid, na yan yung sinasabi nating commitment. Nandoon yung submission and tiwala. You see? Nandoon yung submission and tiwala. So mga kapatid, yan po yung sinasabi ko na napaka-importante yung pagtuunan niyo po ng pansin. May gusto kayong i-discuss kay Ma'am Jovelyn, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Go ahead po. Sir, actually, hindi ko maiiwas na maitanong ngayon. Nung panahon na, balikan natin yung, kasama nyo pa si Sir Noel nung panahon no, na kasama ko kayo nun sa fellowship eh. Talagang everything lagi nyo sasabihin na, ay, si Brother Noel ganito. Yung asawa niya po ha, si Brother Noel ganito, ganyan. Kumbaga, binibigay nyo lahat ng inyong, prior ng inyong final decision, nasa asawa. Paano nung mga panahon na talagang, biglang nawala eh, 'di ba? Hindi natin ginusto, hindi natin inaasahan. Paano yung naging transition nung panahon noon na kayo na lang dalawa ni Blessy, tapos nung panahon na yon na wala pa yata kayo noong work dahil pandemic noon. Paano yung nasaan kayo yung kalagayan ninyo? Paano yung naging yung pagtitiwala ninyo sa Panginoon nung panahon na yon? Syempre, grabe, yung obligasyon ninyo, yung responsibility nyo na kayo na lang mag-isa. Hindi naman tayo handa. Talagang hindi natin alam yung pagdarating sa atin, yung mga ganong pagkakataon. Ano po, it's a great blessing po. Yung tiwala po talaga sa Panginoon, yun po yung pinaka-importante at pinaghuhugutan ko po. Kasi honestly ako, naging down po talaga ako. Pero sabi ko sa sarili ko, may anak ako na tumitingin sa akin. Wala akong work kasi, noon that time, during pandemic, nag-support ako sa father ko kasi nagkasakit and then sumunod yung husband ko. Hindi ko in-expect na yung husband ko mawala din. Kasi ang expected namin noon is yung father ko, pero mas nauna po na kinuha ng Panginoon yung husband ko. And less than 2 months, nawala din po yung papa ko. Wow. And yung ihalin tulad ko yung sarili ko sa isang bahay, as in down ako. Kasi dalawang importanteng haligi, importanteng tao sa buhay ko, pundasyon sa buhay ko is nawala. Pero nagpapasalamat ako dahil sa church, dahil yung may mga programa, mga kapatiran na nag-encourage po sa akin na magpatuloy, and yung prayer po, it's a great blessing po para sa akin dahil nare-reach out din po ako ng mga kapatiran, and yun po, ini-encourage ako na magtiwala at mag-involve po sa gawain, mag-involve sa mga area program, and yun po ang pinaghahawakan ko, ang Panginoon talaga. Nagtiwala ako sa Panginoon kasi kung sa sarili ko lang, sasabihin ko, wala, down ako. Kaya nasabi ko, kaya pala kung walang Panginoon, may mga nawalan ng partner sa buhay na naging, nag-breakdown sila emotionally. Kasi naranasan ko, 4 days and 3 nights, hindi ako kumain. Kasi hindi ko tanggap na mawala yung husband ko kasi wala naman akong problema sa husband ko. And yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng mabuting asawa. And yung niya sa akin is, yun nga, yung decision na binigay niya sa akin na, yun, uuwi kami sa Davao ni Blessy for good. And sabi ko, kung uuwi kami, malayo kami. Walang church na kagaya sa church na meron. And ang commitment ko kasi sa Panginoon noon is, si Blessy lumaki sa church na to. Yun po yung prayer ko noon every Sunday. Pinagpe-pray ko po sa Panginoon na pinagkatiwala sa akin yung anak ko. So, Lord, gusto ko lumaki siya sa simbahan na ito na mahubog sa inyong salita at mag-involve po sa ministry. Yun po. And yun nga, siguro na-realize ko talaga na every time na umiiwas ako, pero binabalik kami ng Panginoon kung saan yung prayer ko na dito sa church, and nandito kami ngayon, nandito si Blessy,
naging full-time siya sa gawain. Yun po. Ay, opo. Napakahirap na ganun sa simula. Kaya ang napakahalaga yung sinabi nga ni Pastor na magkaroon ng committed wife. Kasi hindi natin alam kung kailan darating sa atin yung unos. Kaya napakahalaga bilang individual na magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Yung pundasyon natin talagang rooted. Hindi lang yung pupunta tayo ng Sunday kasi obligasyon lang. Hindi para nagiging routinary na lang natin yung pakikinig ng salita ng Panginoon. That's right. Napakahalaga talaga yung tamang relasyon natin sa Panginoon at darating ang panahon na laging sinasabi ni Pastor na makinig, matuto sa mga preaching dahil darating, hindi yung pag andyan na saka tayo magsisik. Iba yung kapag dumating yung panahon na kailangan natin ng salita ng Panginoon, baon-baon na natin. Hindi doon pa lang tayo maghahanap. Kasi paghahanap natin, there are possibilities na mawala tayo. Paano pag dumating yung panahon na ganoon? Yeah. Ikaw, partner, meron na rin ba sa'yo na yung katulad nito, recently, yung nagkaroon ka ng, lagi kami na itong nag-uusap, yun sa mga ganoong pagkakataon na napapaisip ka, kailangan talaga ako na, ito talagang siya, sundo hatid ng mga anak, lahat. Kanina, Jack of aga-aga all ko trades. naghatid. Oo. Oo. Ano talaga, yung sabi ko nga, di ba yung nangyari last week na sumabit si JJ sa jeep, yung mga ganon na talagang sinusubok yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Tama yung sabi ni Ma'am Chang kanina na kung yung naririnig natin in advance, preparation kasi yon. Kasi ang daming nadadapa dahil wala silang alam. Even tayo, nung hindi pa natin nakilala ang Diyos, di ba? Kaya naman hindi naging maayos yung mga nakaraan natin dahil wala tayong alam na, ay, mali pala yung ginawa ko. Ay, dapat pala ganito yung ginawa ko. So, yung natututunan natin dito sa church, sa mga programa, yun yung nagpapatibay sa atin para kung ano man yung dumating na unos, ay kakayanan nating harapin. Yeah. Parang mga sundalo, di ba? Tinitraining mo ang sundalo bago yan maging ganap na sundalo. Kung wala silang training, wala silang alam. Bakit sila nagtitraining? Kahit walang gyera. Para pag may dumating ang gyera, alam nila yung gagawin. Ganon din tayo. Dahil Christian soldiers tayo, di ba? So, because of that, kailangan nating pagtibayin ang ating pananampalataya. At every time na nag-aaral tayo, believe me or not, laging may exam. Application exam agad-agad. So, natitest yung pinag-aralan mo kung totoo ba. Tingnan nga natin kung totoong natuto ito. So, just keep on going on. Kasi everyday po, marami ka talagang matututunan. Alam niyo po yung Bible ko, mahilig po akong mag-mark sa mga preachings. Nakakatuwa po kasi merong ibang preachings doon ni Sir Jao, ni Sir RG. Sabi ko, hala, 2020 pa man to nila na-preach. Tas, hala, iba na naman yung na-discuss niya. Kasi ibang ano na naman, part of it or a part of it lang. So, nakakatuwa. Imagine ilang beses na nilang pinipreach yun sa atin. Ang dami pa nilang na-share na panibago ulit. So, tayo rin na nakikinig, meron at merong panibago ulit. Talagang hindi hindi mo matapos-tapos. Indeed, the Bible is the greatest story ever told. Kasi hanggang ngayon, kumbaga, meron at it's a treasure na hindi nauubos. Every time na nag-dig deeper ka, mas marami kang treasure na nakukuha. So keep on going on with our commitment to the Bible and to our God because you will always find a treasure there. Yan. Totoo yan. Tapos ayun, nung sila na lang dalawa ni Blessy, paano mo naman, Ma'am, hinarap? Nabanggit mo na kanina na walang hesitation, pero yung natural na feeling bilang isang ina, kami na lang dalawa. Mawawala pa tong anak ko physically dito sa akin sa bahay. Paano mo naman yun, Ma'am, hinarap na yung moment na malaman mo? Excuse me. Nung time na nag-decide po si Blessy na mag-full-time, honestly, wala talaga akong naramdaman or nakapa sa puso ko na pag-aalinlangan or hesitation.
Pero nung time na mag-isa na lang ako sa bahay, yun, sabi ko sa sarili ko, kinakausap kong sarili ko, sabi ko, hala, ba't ako na lang mag-isa? Sabi ko, mahal, wala ka na. Saan ka na, mahal ko? Tapos silang wala na. Nasa church. Pero sabi ko, hindi ko hahadlangan yun kasi alam ko, hindi mapapasama ang buhay ng anak ko. And alam ko, kasi kung nasa labas, kasi during pandemic, nagbago yung ni Blessing, yung nahiya na siyang makisalamuha. Sabi niya, naging introvert. Yun yung tawag, yung term na ginamit ng sinabi niya sa akin. And sabi ko, mag-involve ka patuloy ka lang na mag-involve sa area program, sa mga young people. Nag-involve naman siya, pero yung hindi talaga siya, kasi sa bahay na lang, and then nung nakapag-work ako ulit, aalis ako madaling araw. So, uuwi ako late na ng gabi. Nag-iisa na lang si Blessy. So, mas pipiliin ko na yung anak ko nasa church. Kaysa magpatuloy ako mag-work and then hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa buhay ng anak ko. So, ang sabi ko sa Panginoon, ang prayer ko, Lord, kung ito po yung kalooban nyo, ito yung plano mo para sa akin, sa amin ni Blessy, sabi ko, pasasalamatan ko kasi alam ko na darating ang time na kunin ako ng Panginoon, alam ko nasa tamang lugar yung anak ko. Yeah. At safe po siya. Yeah. Alam nyo, yan isa sa mga bagay na makikita natin galaw ng Diyos talaga pag nag-commit ka sa Diyos. Yan ang kagandahan. Kasi alam ko, kung titingnan natin mga kapatid, commitment ang pinag-uusapan natin dito eh. Ako wala na akong pwedeng sabihin kasi kung tutusin talaga na words na pwedeng gamitin because it's really not that easy for a mother to commit fully nang walang reservations, ha? Kasi talagang magkakaroon ng reservations. Like I said, there's a lot of things that you're worrying. Kaya nga, sabi nga natin from the past episode, didiskarte talaga ang mother eh. Yeah, didiskarte talaga. Oo, didiskarte. Kaya ngayon yung kino-combat natin na walang problema walang question sa pagdiskarte. Ang atin lang sinisigurado na yung kung diskarte mo ay pamamaraan ng Diyos. Yun yung point. Kasi hindi natin pwede tanggalin sa equation yung Diyos eh. Pag tinanggal natin sa equation yung Diyos, ikaw na lang yun. Wala na. Kaya nga tinuro ni Maki nung Sunday School commitment ay lagi may involved na may ibang personang involved, which is ang Panginoon. And that's a good thing about ito masasabi naman natin, nandito ngayon, pinakita po namin sa inyong ebidensya. Meron po tayong masasabi na ebidensya na nagpapatunay na pag kinumit mo ang sarili mo sa Diyos, tatanggalin niya talagang reservations. Tatanggalin niya yung worry mo, aalisin niya yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng alinlangan at kabigatan pa. You see that? Kasi sabi ko nga sa inyo, noong nakaraan niya, pinag-usapan natin, sabi ko nga ma'am, di ba, I don't need to go to the situations because I have living proofs of testimony sa fathers, si Sir Noel, si Sir Rudy, sa mothers, kayo po, sinasabi ko nga, na, alam nyo, si Ma'am Jovi rin naman. Sabi ko nga, pinag-usapan natin yung career. Di ba? Dati, pinag-usapan natin. Meron din naman siya. Kaya rin naman. She has her own career of na pwede niyang earning and pwede niyang pagkatuunan ng pansin na talagang makakatulong sa pamilya nila. Lalo pat dalawa na lang sila. Di po ba? Pero yun na nga, ang pinakita lang po natin dito sa inyo ngayong tanghali na maliwanag na ebidensya ba? Ebidensya. Pinakita natin ang ebidensya na meron pong tinatawag na commitment at totoo ang dadalhin sa inyo ng commitment pagdating sa pag in-apply niyo po yan. Ma'am, last question. Or kung meron pa sila. Pero yung last ko po gusto itanong sa inyo with regards to our topic, ano po nakikita nyo ngayon ngayon na mismo, anong nakikita nyo naitutulong sa inyo ng commitment, ng ginawa nyong commitment, anong naitutulong niya na development sa inyong pagiging Kristiyanong ina? Para sa akin po, sir, unang-una, yung spiritual growth po. Yung, naibalik ko po yung involvement po sa gawain po. And nagkaroon ako ng eagerness po na yung pagmamahal sa gawain na kagaya sa akin, nag-iisa na lang po ako na tumataguyod kay Blessy. Yun po yung yung tiwala talaga sa Panginoon.
yung kinumit ko sa Panginoon na sabi ko, Lord, ilang years na lang, hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Kaya ibigay ko na yung buhay ko sa inyo fully and the ministry na kasama yung anak ko and gamitin niyo po ako na maging blessing din po sa iba. Kagaya po sa Gen Z or sa area po na may mga magulang na ini-encourage ko po na sabi ko, sumama sa church para makita po kung saan namin dinadala yung mga anak po nila. Kasi ang dami pong ang daming mga reason out po ng mga magulang. And my parents na pinagpe-pray ko po na nung before sa anniversary na in-invite po namin yung anak. And then yung one time na nakita niya na walang kasamang adult ang mga bata. Pero pinaunawa ko po sa kanya yung church, yung meron tayo, and pinagpipray ko na yung magulang na yun ay madala sa church. And now, nadala po, nakasama na sa church, and nagpatuloy po sila. Wow. Yun po ang yung pinagtulungan namin sa area na magkaroon kami ng family po na madala sa church. Yun po. That's the reward. Yung mga sinasabi nating reward. Kayo ma'am, baka may gusto pa po kayong Nasabi niyo rin po ba kay Blessing na once na nag-decide kang ganyan, wala nang balikan? Burn the boat. Yes, ma'am. Sinabi ko po sa kanya. Sabi ko sa kanya, once you commit yourself to God, isurrender mo. Hindi biro ang word na commitment, anak. Hindi mo alam kung sabihin natin ang daming pagsubok sa labas. Kasi sa batang edad ni Bless, ilan taon na nga si Bless? 17. Nag-ano po siya on that time, 15. 15 years Opo. old. Opo, hindi ba napasagi sa isip niyo na bata ka pa, baka true emotion mo lang yan dahil sa mga kasamahan, mga kaibigan? Opo, ma'am, sinabi ko sa kanya yan na baka umiwas ka lang sa bahay kasi palagi kang, Blessy, ito dapat mong gawin. Blessy, sabi ko, baka naririndi ka na sa akin, kaya gusto mo nang umalis. Hindi po, nanay. Naghesitant ako na sumunod sa panawagan ng Panginoon. Ayoko kasi hindi ko pa sigurado. Pero nung last night po, sinabi niya, hindi na niya kayang i-resist, hindi niya kayang iiwasan. Opo. Kaya nag-surrender po siya. And kasi inuwi ko pa po siya sa bahay after nung balikatan. Kasi gusto ko po siyang makausap sincero pagdating po sa decision niya. And sabi ko, kung yan talaga ang decision mo, sige, susuportahan kita. Pero pag once na umuwi ka, once na sabihin mo, nanay, give up na ako, nanay, ng panghinaan ako, nanay, ayoko na dito, wala ka nang uuwian. Wow. Sabi ko sa kanya, biblically, sabi ko, wala ka nang uuwian. Bahala ka. Hirap banggitin yun ng nanay, di ba? Yan yung sinasabi natin committed. Opo. Nag-iisa lang po siya. And sabi ko, kaya ko kaya? Tinatanong ko din po yung sarili ko, kaya ko kaya? Kasi sabi ko, once you commit mistake, you have to face the consequences. Wow. Yun ang palagi kong ini-input sa mind niya, maliit pa siya. May punishment. Pag gumawa ka ng mali, may punishment. Harapin mo. Kasi paano ka maging responsable kung hindi mo haharapin ang consequences? Paano ka maging brave person kung takot kang humarap sa consequences na ginawa mo? Harapin mo, panindigan mo, and magpatuloy ka, and always kong sinasabi sa kanya everyday, always remind mo sa sarili mo yung commitment na ginawa mo sa Panginoon. Kasi yun ang importante. Manghina tayo, oo, mapanghinaan tayo, pero wag kang tumingin sa negative or mali ng iba. Always check yourself. Yung commitment mo, yun ang importante. Palagi ko pong nire-remind yan sa kanya araw-araw po. For 2 years na siya ngayon, ma'am, dumating din ba sa kanya yung time na, medyo ayaw ko na yata. Apo, nahirapan siya? O nakita nyo naman na masaya siya? Ano po? May time, kinukumusta ko siya palagi. Tapos may time na umiyak siya, Nay, nanghina ako. Nay, sabi ko, manalangin. Prayer, anak, prayer and trust in God. Lalo na nung nagkasakit kayo.
Opo, ma'am. Ang sabi ko sa kanya noon, Oo. wag kang umuwi. Wag kang umuwi dahil nagkasakit ako, Oo. dahil nag-bleeding ako. Wag kang umuwi. Magstay ka dyan sa church. Sabi ko, kaya ko and God will provide. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo. Amen. Yun po ang sabi ko sa Ayan ang kanya. total commitment. Yeah. Nung naano po si Blessy, nung na-suspend siya for a while, hindi ba siya nag-isip na umuwi? Hindi ko po naano siya, ma'am. Kasi ang sabi ko sa kanya, ginawa mo, panindigan mo. At wag kang umuwi. Sabi ko, pag umuwi ka, saan ka uuwi? Opo. Kasi una, nawala ang work ko. And then yun, wala na yung bahay. Sabi ko, saan ka uuwi? Saan tayo uuwi? Sabi ko, kaya kong maghanap buhay, kaya kong para i-provide ko yung needs natin. Pero sabi ko, kinumit mo na yung buhay mo sa Panginoon. And sabi ko, hindi mo ba alam na may curse na tayong haharapin kung tatalikod ka? So sabi ko, lifetime commitment mo yan. So panindigan mo yan. Harapin mo para maging, sabi ko sa kanya, para tumatag at lalo kang mag-mature spiritually. Yun Yan, po. sabi nga ni Amen. Sir Andy, that's the kind of wife and mother every lady should look up and Amen. imitate. Oh, di ba? Amen. Makita natin sa isang nanay. Ang nanay, grabe yung attachment niya sa anak, pero yung sabihin, wala ka nang uuwian. Yung nandyan yung anak mo, ako pag iisipin ko, parang hindi ko yata kaya. Pero, sa tulong ng Panginoon, talagang ito nangangailangan talaga yung total commitment and pag-trust natin sa Panginoon. Amen. Alright, so may kita po natin dito mga kapatid. Yan sinasabi natin ng commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ano mang pinagdaanan ninyo that you thought that will never pass, so masabihin na natin na hurtful past that you thought will never pass. Tandaan niyo po mga kapatid, if you just choose to commit your way unto the Lord, you will just make it sure na kayo po ay magpapasakop at magtitiwala sa Panginoon. Nakita niyo naman po sa testimony na napakinggan po natin ngayon na ebidensya, it will really pass. Okay? It will really pass. Again, ulitin ko po, whatever negative past that you've encountered that you thought will never pass, it will pass, and not until you commit unto the Lord. Yan po ilagay po natin sa isipan natin. Kaya sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, hindi po ito. Nandito po si Ma'am Jenny Suerte, full-time din po. Si Isaiah rin po, anak niya po, ay nag-full-time din sa gawain ng Panginoon. Kaya, I'm telling you, brethren, iba. Sabi ko nga, iba ang experience, iba ang, not only I'm just saying this, I don't really like to use the word experience, but sabihin na natin na iba yung masasaksihan, iba yung mawi-witness ninyong galaw ng Diyos if you choose to commit. Iba yung mapili yung galaw ng Diyos if you choose to commit to the Lord, commit your way, your works, unto the Lord. Iba ang mawi-witness ninyong galaw ng Panginoon sa buhay niya. Hindi po ito for experience purposes lamang. But this is for your personal growth. Sabi ko nga kanina, if you will grow personally, your family will also have the chance to grow because they will see God's movement in your life. Again, commitment. Na ito, narinig natin sa isang mother, narinig natin yung salitang commitment. And prayerfully next time sa isang wife naman. Yeah, kasi of course, kaya natin si Ma'am Jovi dito. Ayan, narinig nyo naman story si Sir Noel ay of course he's with the Lord, kasama na po ng Panginoon natin. He's witnessing the testimony na meron ngayon si Ma'am John. Noel Gonzaga po, nilinaw po natin, baka iba po sa inyo Gonzaga po ang apelido po. Noel Gonzaga. Oo, yung gumabay po kasi Noel G parehas Tukayo kasi noon pa man buhay si Sir Noel, tukayo yan sila Oo, lagi magkausapan yan sa fellowship, tukayo ang tawagan yan Kasi Noel G parehas Oo, Gonzaga, yung isa naman, gumabay. Yung Gonzaga, kinasama na ng Diyos. Parang ayaw kasama yung isa. Diyan ka na muna, anak. Diyan ka na muna, anak. Gugulo yung langit. Pumunta siya doon. Baka may ma-open ka dito. Magugulo ang langit.
ng mabait. Diyan ka muna manggulo. Advantage na ng o-open din. Advantage siya ng o-open. Parang sinabi masamang damo. Advantage dyan, sabi ko, ultimo yung juice, ayaw sa kanya. Peace, Sir Noel. Anyway, sige po. At dyan po muna tayo magwawakas, magpapalo. Last encouragement po sa ating mga mothers na nanonood. Ma'am Cynthia. Opo, nung kanina sinasabi ni Ma'am Joby regarding sa pag-iisip ng pagiging double-minded. Talaga napakaliwanag ng Biblia. Luke 16 verse 13, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Kaya alisin natin yung mga reservation natin kasi yan lang makakagulo ng buhay natin. Yan lang ang maghahadlang sa atin ng total commitment sa Panginoon to trust Him upang magkaroon tayo ng matiwasay, magkaroon tayo ng peace sa ating mind. Yun lamang po. Yeah. Mama Renel. Amen. Sa akin naman po, Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yun nga po ang pinaka-challenging kasi sa ating mga nanay pag nag-iisa tayo. So, we really have to renew our mind with the Word of God every day, every minute, para po hindi tayo malinlang ng dyablo. So, let us stay committed to God and let us enjoy the blessing of staying committed to God. Amen, amen. Again, Ma'am Joby, kayo po. Baka may gusto kayong ipang-encourage sa mga mothers na. Ano po, bilang magulang, wag po tayong mag-alinlangan na suportahan po yung anak natin. Lalo na sa, sa gawain po. Ibigay po natin full support bilang magulang, ibigay natin full support sa kanila. Kasi makikita naman po natin yung galaw po ng Panginoon, yung blessing po ng Panginoon, hindi lang sa kanila, kundi sa buong family po. And yun po, yung verse nga po, na inano ko po, yung commit thyself, thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Yun po, napatunayan ko po talaga yan. Amen, amen, amen. Yan, narinig nyo po ngayon, a living testimony. Okay, a living testimony. You witness a living testimony ng isang mother who chooses to commit her ways and her works unto the Lord. Kaya mga kapatid, ano pang hinihintay nyo? Join na. Ay. Avail na. Yan, muli. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. Sa lahat ng mga nandiyan dyan na mothers, ano pa hinihintay nyo? Commit na. Alright, anyways, again, I thank you at kayo po ay patuloy na sumubaybay, and sa mga mothers na nagsubaybay North, South, East, and West Corner, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, and also to other CSI churches and fellowship CSI missions and churches. Maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay. And of course, ay kami nagpapasalamat sa Panginoon that maayos po ang ating programa ngayon, and with no internet interruption and system malfunctions, all God's blessing, mga kapatid. Again, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, and kita tayo sa mga susunod pang episode ng TBL Tuesdays. That will be next week. And again, let's continue to tune in sa mga programa pa na ating pong simbahan. Alright? Muli, maraming salamat. On top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. See you next Tuesday! When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessings which He freely gives, I owe my life to Him, 'cause I've got so much to thank Him for, and I've got so much
to thank Him for so much, to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. And when sometimes while on His way I need, and I stop and say thank you, Lord, for all that You've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore. Oh, please, just let me kneel once more, 'cause I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. And I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Well, you see, He has been so good to me. And when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. And when I think of what He's done and where He brought me from, I've got so much to thank Him for. I've got so much to thank